the cup. Hindi ko ba dapat gagawin? Hindi ko ba gagawin? Peter, tama na yan. Hindi ko ba dapat gawin yan? Nandoon yung kanyang willingness na talagang gagawin yung pinapagawa sa kanya ng ating Diyos. So ito yung ginawa ng ating Diyos nung siya ay pupulihin. Ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pupulihin. Kaya ba natin gawin ito? I-present natin yung ating sarili. I-save natin yung ating mga kasamahan. Maging totally obedient tayo sa pinapagawa sa atin. At alam natin ang mga susunod na pangyayari. Magagawa kaya natin yan. So ano ang mga lessons na maaari nating mapulot dito sa naging actuation ng ating Panginoong Yesus? Una, makikita natin dito, alam niya kung ano ang plano ng Diyos. Alam niya. Hindi niya magagawa na kanyang isosurrender ang kanyang sarili at protektahan ang mga iba kung hindi klaro sa kanya ang plano ng Diyos. So sa atin din, kung nag-aalangan tayo, kung hindi klaro sa atin kung ano ang ipapagawa sa atin ng Diyos, maaring may mga rason tayo. At kung delikado na ang ating buhay, maaring aatras tayo. Kasi hindi klaro sa atin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Sabihin natin, hindi ako, itong mga kasama ko, kung hindi klaro sa inyo ang plano ng Diyos. So, ang tanong natin sa bawat isa, ano ba natin kung ano ang talagang plano ng Diyos sa ating buhay? Kung paano natin siya pagsilbihan? Kung anong linya profession ang para sa atin para mapagsilbihan natin at magawa natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Kay Jesus, klaro. At kahit na yan ay klaro sa Kanya, makita natin, siya pa rin ay nanalangin. Tayo rin. Kahit na sabihin natin, ako ay isang pastor, ito ang aking calling, hindi tayo dapat magkampante na pastor na nanahunay. Kailangan palang kasama ng buhay natin na talagang manalangin. Kasi alam natin na yan nga ang plano ng Diyos sa atin, pero meron mga pagsubok habang ginagawa natin ang plano ng Diyos. O kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Manalangin pa rin tayo. Humingi tayo sa Kanya ng strength. We ask the Lord to empower us, to guide us, to lead us. And then kung ano man yung mga doubts natin na sabihin, let this cup pass. Sabihin natin, ayaw ko na Lord, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Ang hirap pala. Delikado pala ang ating buhay. Arestuhin na ako, ikukulong na ako. Pray for this. Ipanalangin natin ang mission na pinapagawa sa atin ng Diyos. At pag nagawa natin yon, makikita natin na kung alam natin ang plano ng Diyos, pinag-pray na natin yan at in-entrust natin ang mga bagay-bagay na nakikita natin ng mga trials, pagsubok doon. Gaya ni Jesus. Jesus was really obedient and He was prepared. Maging handa tayo at kailangan maging obedient, masunod pa rin.
Magagawa natin yan kung klaro sa atin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Kung tayo ay nanalangin at talagang kinumit na natin sa Diyos ang lahat ng bagay na ito. At alam natin that God is faithful and He will do whatever is necessary for us to be able to fulfill His plan in our lives. Courage and determination. So, si Jesus, alam niya ang mangyayari. Puhulingin, pahirapan, papako sa cross, mamatay sa cross. Alam niya yun. At ito rin ang warning sa atin. Hindi po smooth sailing pag tayo ay nag-serve sa ating Diyos. Meron at merong pagsubok. Meron at meron. Meron pagkakataon mismo yung akala natin na piso sa ating bulsa ay kailangan gastusin pa natin para doon. Sa akala natin yung ating mga resources, ay, yan na ang ating gagamitin para pagsilbihan ang ating Diyos. Are we prepared? Determinado ba tayo? Andoon po yung ating courage na talagang harapin ang mga bagay-bagay nito. Pag klaro ang pinapagawa sa atin ng Diyos, kung talagang yan ay binitiwan na natin sa ating Diyos, tutulungan at tutulungan pa rin niya tayo so that we will have the courage to face whatever trials we will be facing. And then, isa pa na makikita natin dito. Si Peter, ginamit niya yung kanyang espada. Sinubukan niya manlaban. Ang ating Panginoong Hesus, hindi siya naglaban. Di ba? Hindi. So dito, makikita natin that God's kingdom is established not by force. Hindi. Sa account dito, makikita natin peacefully. He surrendered himself because he was fully submissive to the Father's will. That it is part of God's plan na voluntary. So sa atin din, pag ginagawa natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos, at talagang sabi naman niya ang pinaka-commission naman natin ano yung pinaka-commission sa atin? Go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them everything that I have taught you. And behold, I will be with you till the end. Ating mission, glorifying God through transformed lives and discipleship. Andiyan yung commission sa atin. Yung talagang kailangan gagawin natin. So sa ating pag-share ng mga katotohanan ito sa ibang tao, pwede ba natin silang takutin? O pilitin? O kaya sabihin na, o sabihin magiging malas ang iyong buhay kung hindi ka maniniwala sa ating mga sinasabi? Pwede ba natin kung ang ating mga anak ay hindi nakikinig sa atin sa mga katotohanan ito, ay dahil lang doon, paluin natin. Gagamit tayo ng puwersa para sila ay maniwala. Hindi. Hindi. Gawin natin yung nararapat natin gawin. Ipag-pray po natin yung mga tao na ating sinishare. Hayaan natin ng Diyos
ang mangusap sa kanila. At huwag tayong madismaya. Huwag tayong manlupay-pay. O kaya sabihin natin ayaw mo na. O kaya siguro kailangan gagamitin ko na. Gagamit na ako na medyo mas ibang technique para sila ay maniwala. Kung kailangan pipilitin ko, pipilitin. Hindi mo. God's kingdom is to be established by order. Orderly yung pag-establish. Peacefully ang pag-establish. Kasi sabi nga ni Dr. Grace kanina, yung shinare, it is finished. Ginawa na lahat. The battle is won. Di ba? Militarily, the battle is won. Economically, hindi na kailangan sabihin natin na, sige na, ililibre kita ng Jollibee, maniwala ka lang sa akin. Ay, hindi na kailangan magsuhol. Hindi na. Suhulan para marinig. Hindi na. Kailangan. So all we have to do is, it has to be clear. It has to be very clear kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ipag-pray po natin. Si Trent, klaro na ba na hanggang music ka lang? O merong mas ibang pinapagawa sa iyo ang Diyos? Di ba? Ikaw, Archie's. Ano? Sa bawat isa sa atin. Ano ang plano ng Diyos para sa atin? Ipag-pray po natin. And the moment that it is very clear with us, the moment that we really pray for God's direction for us, andito po. We will be obedient, we will be prepared, and we will have the courage we need to face. Yes, it will be very difficult. Knowing that by being obedient to the will of God, being obedient to the mission that He has given each of us, then God's kingdom will be established. Magagawa natin ba yun, mga kapatid? So ang tanong kanina, paano? Kung klaro sa atin ang plano ng Diyos, pinag-pray na natin yan, pero maya-maya may darating na aresto sa atin. Ano ang ating gagawin? Ang ating buhay ang nakataya. Ano ang ating gagawin? Ang sagot sa mga tanong na yan, nasa iyo. At sa Bible. Kayo ang mangusap sa Kanya, tanungin, ano ba ba? Ano kung ito ang mangyari sa akin? Ano ba ba? Opo, aming Panginoon, yung inyong pagka-aresto, maaaring ito lang ay isang pangyayari. That eventually, you will suffer, you will be crucified, and you will die for us. Maaring akala lang namin na naaresto na si Jesus. Pero dito namin nakita, aming Panginoon, kung paano mo dinala yung pangyayari niya. Tinuturuan mo po kami ngayon sa dapat namin gagawin din kung sa aming paggawa ng inyong pinapagawa sa amin, meron na kaming mga trials, meron, delikado yung aming buhay. Maaring, ang aming
buhay ay nakataya. Pero salamat sa inyong pinakita. Salamat na ang aming gagawin ay kailangan maging totally submissive pa rin kami sa inyong plano. Salamat at tinuruan mo kami na kailangan harapin namin ito dahil ito nga ang inyong pinapagawa sa amin. Inaamin po namin, aming Panginoon, na sa aming sariling kakayahan, hindi po namin kaya ito. Maaaring may pagkakataon na mag-isip-isip kami kung gagawin ba namin o susuko na lang kami o tatalikuran na lang namin ang iyong pinapagawa. Pero salamat sa mga reminders ngayong umaga. Dahil ang ibig sabihin dito ay andyan ka palagi para sa amin at hindi mo kami tatalikuran, kundi ikaw pa rin ang magbibigay sa amin ng kakayahan para gawin ang inyong pinapagawa sa amin. Tulungan mo po kami para yan nakafocus kami palagi sa mga katotohanan ito. At magawa namin ang nararapat namin gawin ayon pa rin sa inyong kalooban. Salamat aming Panginoon at binigyan mo kami ng pribilegyo na magsilbi sa inyo at sa inyong kaharian. Ito po ay isang pribilegyo at kami ay nagpapasalamat dahil hindi lahat ng tao ay mabibigyan ng pagkakataon na ganito. Kaya ang panalangin namin na aming Panginoon, tulungan mo kami para maging klaro sa amin kung ano nga ang pinapagawa mo sa amin. At ihanda mo kami para ito ay aming makuha. Maraming salamat, aming Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.